Mahirap talaga magpalaya. Lalo na kung mahal mo pa at hindi ka pa handa na bitiwan ang pangako nyo sa isa't isa. Subalit paano kung sa sitwasyong alam mong wala ng pag-asa? Patuloy ka pa bang aasa? O bibitiw ka na dahil hindi na talaga sang-ayon ang panahon sa tadhanang hindi pala para sa'yo? Subalit pinasaya ka sa ilang saglit ng buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Umaga na pala. At simula nang buksan ko ang mga mata ko, nakatulala lang ako sa lumang kisame ng silid ko. Pilit kong iniisip ang mga nangyari kagabi. Kaya lang, ano bang nangyari kagabi? Wala akong maalala. Basta, ang huling naaalala ko, nagiinom kami ni Teo tapos ayun, wala na akong maalala. Gagi, ano bang nangyari kagabi? Ang hirap ng ganito. Wala akong maalala pero wala naman siguro akong ginawa na kakaiba. Kaya ito, bumangon na ako kahit masakit pa yung ulo ko. Nagtungo na ako kaagad sa banyo tapos ito, naligo na ako. Habang naliligo nga ako, iniisip ko pa din kung ano ang mga nangyari kagabi. Kasi naman, wala akong maalala. Nasobrahan na ata ako sa alak. Tatanong ko na lang kay Teo kung anong nangyari. Baka may alam siya. Pero, nasan kaya si Teo? Wala na siya nung magising ako eh. Kaya ito, matapos maligo, nagbihis na ako. Kumain na din ako kagad. Kasi may pagkain na sa lamesa. At mukhang para sa akin na lang talaga yung pagkain dito. Anong oras na din kasi. Magtatanghaling tapat na. Napasarap ang tulog ko. Kung sa bagay, nalasing talaga ako kagabi. Si Lolo. Ayun. Nanonood ng TV. Ay nako. Kapag iniisip ko kung ano ang nangyari kagabi, nasakit ang ulo ko. Kaya matapos makakain, naupo na ako sa tabi ni Lolo. Lolo, si Teo, nasaan? Apo, lumabas lang saglit. Bibili lang daw siya ng pang-ulam natin sa tanghalian. Ah, ganun po ba, Lolo? Siguro pabalik na yun. Huwag kang mag-alala, Apo. Baka pabalik na yun. Lolo, kagabi pala, nalasing ako ng sobra. Naranasan mo na ba, Lolo, yung pakiramdam na wala kang maalala pagkagising mo sa umaga? Apo, alam mo, nung kabataan ko, ganyan na ganyan ako. Walang maalala kapag nalalasing. Kaya nga nung mapangasawa ko ang lola mo, nako Apo, kapag sobrang nalalasing ako, nagigising na lang akong walang suot na kahit ano. At itinatali ako ng lola mo dyan sa kama ko. Alo? Grabe naman yung lolo. Napakasatista naman pala ni Lola. Jiro, Apo. Yun nga ang masaya eh.
Exciting ang bawat sandali na kunwari ayoko. Pero gusto ko naman. Okay po, Lolo. Huwag mo na pong ituloy ang kwento mo kasi alam ko na yan. Malaki na ako. Apo, kung malaki ka na bakit wala ka pang jowa? Lolo, wala pa po sa isip ko yan. Bakit naman na po? Alam mo, habang bata ka pa, gawin mo na ang gusto mo. Kasi kapag tumanda ka, bahala ka. Di mo na magagawa ang mga bagay na sana sinubukan mo. Lolo, saka na yan. May tamang oras para dyan sa mga bagay na yan. Huwag mo na ngayon. Apo, may nagugustuhan ka na ba? Si Lolo. Bakit naman ganyan ang tanong mo, Lolo? Siyempre wala pa. At kung meron man, sa'yo ko unang sasabihin. Andito na ako, Lo. Jiro. Pagising ka na pala. Kamusta ang tulog mo? Alam kong masakit ang ulo mo. Tara sa kusina, may mga dala akong pangtanggal ng sakit ng ulo. May dala din akong ice cream at buko juice na malamig. Tara na din magtanghalian. Wika ni Teo. Simula nang dumating si Teo, parang natulala ako. Tapos parang may naalala ako sa nangyari kagabi. Pero di ako sigurado. Basta, parang may naalala ako bigla. Nagtungo na kaagad si Teo sa kusina at inayos yung mga pinamili niya. At eto, nagtungo na si Lolo sa kusina kaya nagpunta na din ako. At nung maupo ako, nakatingin lang ako kay Teo. Kasi parang may nangyari kagabi. Pero hindi ako sigurado. Jiro, okay ka lang ba? Bakit parang tahimik ka? Di ka naman ganyan kagabi nung nalasing ka. Ha? Bakit Teo? Ano ba nangyari kagabi? Wala naman, Jiro. Hindi na mahalaga yun. Teka, kumain ka na lang muna para naman mawala yung pananakit ng ulo mo. Para maalala mo ang mga ginawa mo. Teo, ano ba kasing nangyari kagabi? Bahala ka. Di ako kakain kapag di mo sinabi. Jiro, ano ka ba? Wala lang yun, di naman mahalaga yun. Basta kumain ka na. At kapag madami kang kinain, sasabihin ko na sa'yo. Promise ba yun, Teo? Kapag kumain ako ng madami, sasabihin mo ang lahat? Aba, oo naman. Sasabihin ko ang lahat ng gusto mong malaman. Kaya kumain ka na. Kaya naman kahit busog pa ako kumain pa din ako ng madami. Ang sarap ng mga dala ni Teo Ang mayaman na pagkain tapos ang lamig ng buko juice na dala niya. At sabi pa ni Teo, mamaya daw pagkatapos namin kumain tatambay daw kami sa kwarto. Tapos, doon daw kami mag-uusap habang kumakain ng ice cream. Ayaw niya na daw lumabas ngayong araw kasi napakainit daw sa labas. Kung sa bagay, mainit talaga ngayong araw. Kaya naman, matapos makakain, nagtungo na kami sa silid ko. May dala na din kaming ice cream at eto. Nakadungaw lang kami sa bintana habang nakain ng ice cream. Sakto sa mainit na panahon. Ang sarap ng ice cream. Teo, ano ba nangyari kagabi?
At saka ang sarap ng ice cream, no? Jiro, handa ka na ba? Teo, kanina pa. Ano ba nangyari? Dali na. Excited na ako malaman ng lahat. Jiro, may nangyari sa atin. Ayoko pero pinilit mo ako. Bigla ako napatigil sa pagkain ng ice cream. Tapos ito, napatingin ako kay Teo na nakangiti. Habang nakatingin sa malayo. Gagi, totoo ba yun? Sumasakit tuloy ang ulo ko kakaisip kung anong nangyari kagabi. Pero kung totoo yun, bakit wala akong maalala? Pero nahiya akong magtanong. Ayoko na. Hindi yun totoo. Jiro, gusto mo pa bang ituloy ko o ayaw mo nang malaman ng lahat? Anong isasagot ko? Oo ba o hindi?